Alright. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. So magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaralan. Pagpapatuloy po natin yung nasimulan po natin last week about sa names ni Christ. At medyo na-late tayo ng konti kasi medyo marami. Mainit. Sister Kim, tuturuan kita paano mag-setup ng sa live para ikaw na bahala sa cellphone ko pag service. Madali lang. Kasi jahe. Okay po. Handa na po ba tayo mag-aaral, mga kapatid? Amen po. Wait lang po, hanapin ko lang yung ating lesson. Mainit. So last time po, pinag-aralan natin yung mga names ni Lord at natapos tayo sa I am. Kung kaya mong hanapin, Sister Grace, yung slides natin noong nakaraan. So Jesus Christ, Messiah, Lord, tas meron tayong mga combination. Jesus Christ, Christ Jesus, the Lord Jesus Christ, and then I am. So natin na nung si Jesus Christ, sinabi niya na before Abraham was, I am. Nagalit sa kanya yung mga tao kasi ito na yung pagkakataon, explicitly, exactly, to the point, sinasabi niya na, I am, ako yung Diyos. Yung Gino-Diyos niya sa Old Testament, ako yon. Next naman, very interesting name of God, name ni Jesus Christ ay the Son of God. Makikita natin to sa Luke chapter 1, verse number 32. Magbukas po tayo ng mga Bible natin. Luke chapter 1, verse number 32. Anak ng Diyos. Tayo ba tinatawag tayong anak ng Diyos? Oo. By adoption. Pero pag sinabi natin kaisa-isang anak ng Diyos, the Son of God, lagi lang tong pumapatukoy kay Jesus Christ. 1 verse number 32. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him to the throne of his Father. So, Son of the Highest, Son of God, the Lord God shall... Another one is in John chapter 19, verse number 7. Son of God, 19, verse number 7. The Jews answered him, we have a law, and by our law we ought to die, because he made himself the Son of God. Na yan. Kaya hindi natin makikita sa Bible yung word na sinabi ni Jesus Christ na, I am God. Sinasabi niya lang na, pinaproclaim niya yung I am the Son of God. So wala kang mapabahag sa dyan na I am God. Pero, naiintindihan ng mga Hudyo, na pag sinabi mong the Son of God, yung the exact representation of the unseen God. Sinabi mong ikaw ang eksaktong wangis, eksaktong representation ng hindi nakikitang Diyos. Kaya ating sa Hebrews, wala sa notes natin, pero buksan lang natin. Hebrews chapter 1. Ang dami nating nakain, mga kapatid? Magsalita. Verse number 3, alam ko nabasa na natin ito nung nakaraan. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by of his power, when he himself purged our sin and sat down on the right hand of the majesty of high. Yung word na who being the brightness of his glory and the express image of his person. Ang ibig sabihin niyan, in other words, the exact representation of the glory of the Father, si Jesus Christ. Lord Jesus is the Son of God. Tayong mga Christian, we are a Son of God. Okay, hindi tayo the Son of God. Jesus is the only begotten, one of a kind, unique Son of God. Mayroong debate dito. Si Jesus Christ ba, naging anak lang siya ng Diyos nung nagkatawang tao siya?
or for eternity, anak na siya ng Diyos. Meron na talagang father-son relationship, or naging son lang si Jesus Christ nung nagkatawang tao siya. What do you think? Medyo ano yun, medyo malano. Pero naniniwala ako, na si Jesus Christ, hindi lang siya naging anak ng Diyos nung napatarito siya. For eternity, He is the only Son of God. Kaya ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kumbaga, ibinigay na yung anak. Hindi siya naging anak, kundi anak na siya for eternity. Another, to claim to be the Son of God and saying God was His Father is a claim of equality with God in nature or essence. So ito yung hindi maintindihan ng mga kulto, mga Jehovah's Witnesses, dating daan, tsaka Iglesia ni Cristo. Pag sinabi ng Son of God, ini-equal mo sarili mo doon sa Yahweh, kay Jehovah, sa God ng Old Testament. Ang mga Hudyo, hindi nila tinatawag ang Diyos bilang isang ama. Pero si Kristo, lagi niyang ina-address yung Diyos as Father. So, pinakita niya din sa atin yan. Tayo, bilang magkaroon tayo ng relationship, we are in His family in terms of adoption. Hindi tayo, pag sa Tagalog, anong Tagalog ng adoption? Parang ampon. Pero, hindi yun accurate pagdating sa pag-adopt sa atin, Lord. Pag-adopt sa atin, Lord. Pag sinabing adoption, placing of a son. Ano sa Tagalog? Hindi lang siya, hindi ampon, kundi inilagay talaga tayo. Ginawa talaga tayong anak. Inilagay tayo sa pamilya. So, kaya natin masasabi, dahil kay Kristo, makakatawag tayo sa Ama bilang Ama. Now, mali din na i-address natin si Jesus Christ as Papa. Bakit mali yung Papa Jesus? Jesus. Bakit hindi natin tinuturuan yung anak natin na Papa Jesus? Di ba ng mga Catholic pa tayo, pag nagpe-pray tayo, Papa Jesus? Tama ba yon o hindi? Mali yon kasi si Jesus Christ, hindi siya Father. Siya ay Son. Sa Hebrews, tinerm si Jesus Christ as our brother. Pero hindi naman pwedeng tawagin si Jesus Christ as katulad ni Santino, bro. Diba? Or kuya. Maigi, ang relationship natin kay Lord ay Lord and slaves. Master and slaves. Lord Jesus Christ. Okay? So, maintindihan nyo si Pastor Bing, dati, pag magsabi siya na, wag lang in Jesus' name. Kasi parang wala tayong respect. In the name of our Lord Jesus Christ or Lord Jesus. Okay? So, pero kung sa puso naman natin, Lord naman natin si Jesus, wala namang problema. Kaso nga lang, kumbaga halimbawa sa pagkain, alam nyo ba pag kumakain kayo sa fine dining restaurant, sino na dito nakakain sa fine dining lugawan? Ako lagi. Kagabi, fine dining sizzling kami ni Brother Bryle. Kasi na-miss namin si Brother Bryle. Yung kutsara, merong symbol yan sa mga waiter. Pag ang kutsara halimbawa, naka-cross pa daw ng ganon, ibig sabihin, kakain ka pa. Pero pag magkatabi ng ganon, ano nang ibig sabihin? Tapos na. Okay, sa atin, okay lang naman yun kahit hindi Pero maganda, alam pa rin natin. So, the point is, alam pa rin natin yung proper. Alam mo yung proper na paraan kung paano i-address si Jesus Christ. So, yes, sinawag sa Hebrews na si Jesus Christ, He is our brother. Pero, in a sense na we place as a son of the Father. We can cry to the Lord as Abba. Pag sinabi natin Abba, dati sa Hebrew word, tatay. Ngayon, halimbawa, kayo, okay lang ba sa inyo? May ibang mga Christian kasi pag mag-pray, Dad, salamat sa araw na to. Ano sa tingin nyo? Daddy. Tawag nila kay Lord, Daddy. Sa ating mga Pilipino kasi, pag sabing Daddy, mayaman kayo. Pag tatay lang, mahirap na mahirap. Pag Papa, Mama, middle. Magaling yung kultura natin eh. So, ngayon, ano bang tama? Pwede ba tayo mag-pray kay Lord na, Daddy, thank you sa araw na to
Ngayon, medyo maano lang natin kasi hindi tayo sanay. So, sanayin na lang natin na Ama namin or Father in Heaven. Ngayon, kung mag-pray kayo dito na, Daddy, thank you po sa araw na to. So, since hindi yun yung practice natin kung paano natin na-address si Lord, baka magtawanan kayo, ano? Baka pag halimbawa, ang mag-pray na paglakad dating ni Jared, Daddy, thank you sa sasabihin ni Brother Ryan, oh, ba't mo tinatawag din? Nag-pray ako, hindi ikaw. Ano ba tawag niyo sa'yo, Brad? Daddy? Papa? Middle lang kayo. Ano tawag sa kanil, Chachi? Daddy? Wala naman tayong pera. Ba't Daddy? Oo nga, no? Dad pala tawag sa akin. Hindi, ganun daw. Oo. Kunyaring may pera. Ikaw, Kim, anong tawag mo kay Sister Maya? Mami? Pag wala siyang pera, nanay. Iba-iba daw eh. Okay, alam ko na. Mas mayaman si Papa mo. Hindi, joke lang yan. Hindi yan Kaso sa kulturo kasi natin, ganun eh. Pag yung iba naman, Mama, Papa. Yung sa tatay ni Pastor Bong, Father, tsaka si Mother. Okay? Son of God. So yung Son of God, hindi siya basta-basta, ay anak, ibig sabihin mas mababa. Hindi. Ang ibig sabihin nun, exact representation. Another one is, the Son of Man. Ngayon, ang pagkakaalam natin, totoo naman to. Pag sinabi natin Son of God, identifies Jesus bilang Diyos. Ang emphasize nito ay deity. Pero, ang title na Son of Man identifies Jesus with man. It emphasizes humanity. Ang kaso nga lang, pagdating sa Book of Daniel, yung Son of Man, ang ganda ng verse na to. Kala kasi natin yung Son of Man, title lang siya na parang si Kristo bilang mababa na nagkatawang tao. Pero pagdating sa Daniel chapter 7, kaya ginamit ni Jesus Christ yung title na Son of Man. Kasi tingnan natin yung ang ganda nito, Daniel chapter 7. Pag may tanong kayo, pwede kayo magtaas ng kamay para interaction tayo. 7 verse number 13. Actually, yung kwento ko kanina na Daniel 70th week, mahabang usapin yun. Isang subject yan sa Bible School eh. Pero yun lang yung buod. Medyo mahirap ipaliwanag at may mga mat-mat pa. Next time siguro. Chapter 7 verse number 13. And I saw in the night vision, and behold, ano sabi dyan? One like the Son of Man. Ano daw ginawa? Came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him dominion, glory, kingdom, people, nations, language should serve him. His dominion is everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. So, mga kapatid, ginamit ni Jesus Christ yung Son of Man, itinadress siya as a Son of Man, hindi dahil identify lang sa kanyang humanity, kundi dahil sa verse na to. Na, tingnan mo, pambira, hindi to basta-bastang nilalang. Ito ay Son of God, Son of Man. Ito ay Diyos. Na dadating daw siya, na merong mga ulap sa kalangitan, Ancient of Days. Kaya meron tayong kanta sa choir. Nakanta nyo na ba? The Ancient of Days. Hindi nyo pa nakanta? Oo. Ancient of Days. Ayan ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, si Kristo, before Abraham was, nandun na siya. Another one, si Kristo, isa sa mga pangalan niya ay Son of Abraham. Matthew chapter 1. Pagpapakita dito na si Jesus Christ ay Hudyo. Kaso nga lang, nung elementary ako, alam nyo ba yung word, ewan ko, hindi na kasi masyadong prevalent ngayon eh. Pag sinabihan ka ng Hudyo, equate yon sa masama kang tao. Ano ka? Hudyo ka ba? Ano nyo yun, nung bata pa tayo? Pag sinabihan ka ng Hudyo, ang ibig sabihin nun, masama kang tao. O bad ka. Para kang Hudyo May ganun ba sa inyo dito, sa Cavite? Doon kasi, sa inyo ba, Mami? Wala. Ang ibig sabihin ng Hudyo, pag sinabihan ko ng Hudyo, masama kang tao. Or matigas ang ulo mo. Kasi nga yung mga Hudyo sa Bible, matigas ang ulo. Kaso nga lang, nalaman ko, Hudyo pala si Jesus, mga grade 6 na ako, Hudyo pala si Jesus Christ.
So mali pala yun na ganon, na i-equate mo yung Hudyo bilang isang masamang tao. Kasi si Jesus Christ, Jews, son of Abraham. Bakit ito importante? Ano naman kung anak siya ni Abraham? Kasi fulfillment to na sinabi ng Panginoon kay Abraham na dadating ang tagapagligtas sa lipi ni Abraham. Okay? Sige nga, review tayo. After ni Abraham, sino ang patriarchs na susunod? Pag sinabi nating patriarchs, mga pinagmulan, originator, father. Okay? Abraham, ang sinusunod? Isaac, sunod. Sunod. Joseph. O, yun lang, apat na yon. Sige, sino ang asawa ni Abraham? Sarah. Sino ang asawa ni Isaac? Rebecca o si Rachel? Si Rebecca. Hindi ginilit. Oh. Sino ang asawa ni Jacob? Si Rachel. Pero hindi si Rachel. Salipin ni Rachel eh. Sino ang asawa ni Joseph? Okay, nakalimutan na natin. So, ayun yun, yung mga patriarchs natin. Mula sa lipi ni Abraham, tayo ay si Jesus Christ ang sinilang. Tanong, ikaw ba ay isang Hudyo o hindi? Ano sagot? Dahil, Hudyo ka ba? Hindi, oo. Hindi. Hentil ka. Pero ang sagot dyan, biblically, oo tsaka hindi. Hindi. By flesh, hindi tayo Hudyo. Oo, spiritually, Hudyo tayo. Kasi tayo ay mga tagapagmana ng kaligtasan na dapat, kumbaga tayo ay mga spiritual Jews. Yung sa pangako ng kaligtasan mula kay Abraham, okay, sa mga Hudyo na napunta din sa atin. Sabi yan sa Galatians, if I'm not mistaken. Okay? Pero, ayan. Ang magandang practice na dinala sa atin ng mga Espanyol ay yung circumcision. Yan. Tayo ay tinutuli. Medically speaking, okay yon. Kasi, halimbawa, di ba yung mga Pilipina, mahilig sila sa mga K-pop, pero sa totoo lang, sila ay mga uncircumcised. Physically. Ang mga Koreano, mga uncircumcised daw. Kasi wala naman sa kanila yon. Okay? Another one is Son of the Highest. Title of preeminence. Talagang, si Kristo, Son of the Highest. Pag sinabi mong preeminence, dakila sa lahat. Okay? Another one, ang isa sa mga title ni Jesus Christ, second man. Ang dami nito no? Second man. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 47. Kung sino makakita, basa. 15:47. Sino mga bata? Si Sister Kay, ikaw na? Gusto mo? Nag-notes. Sige. 47. 15. Okay. First man, sino to tinutukoy dito? Si Adam. Alam niyo ba, ito, tawag dito, trivia. Kung bakit Adam yung pangalan ni Adan? Kasi galing yung sa Hebrew word na Adama. A-D-A-M-A-H. Hindi, may H sa gitna ng Adama. Parang ganun. Yung Adama, ang ibig sabihin nun, red earth. Yung pulang lupa, ayon sa pag-aaral, ito yung pinakamahinang lupa. You never build ang bahay mo kapag ang lupa ay pula. Pinakamahina. So, kung saan tayo galing, doon tayo pinakalanan. Si Adan galing sa pinakamahinang uri ng lupa. So same. Kaya tayo, weak tayo. No? Mahina tayo.
Pinalakas lang tayo ng Diyos. Si Eva naman, bakit siya tinawag na Eve? Eve. Sabi ng Bible, siya ay magiging mother ng marami. Okay? Woman. Eva. Jesus Christ, second man. First man, si Adam. Supernaturally, pero created. Pero itong second man, siya ay supernaturally virgin born, being the Lord from heaven. Though siya ay isinilang, pero wala siyang simula. Yan. At not only second man, isa pa dyan, another one, last Adam. So, merong first Adam. Yung first Adam na sinasabi sa Romans chapter 5, verse number 1, nung nakakommit siya ng kasalanan, lahat na ng tao nagkasala. Ngayon, isipin mo, wait. Bakit sa Adan lang nagkasala, nadamay tayo? Anong tawag doon? Si Adan lang nagkasala, pero lahat tayo nagkasala. Good, inherited sin. Bakit? Hindi mo pwedeng sabihin, Brian, Pastor, kung ako si Adan nun, hindi ako makikinig sa asawa ko. Pero kasi pag binasa mo yung Bible, may mga naniniwala na totoo naman, mas pinili ni Adan yung creation kaysa sa creator. Kasi sino ang natukso? Si ano ang natukso, Kim? Si Adan o si Eva? Sino ang tinukso ng serpent? Si Eva, di ba? Oh. Meron dalawang sitwasyon. Nung tinukso si Eva, kasama ba niya ba si Adan o hindi? Kasama niya si Adan o hindi? So, may mga naniniwala, kasama niya. Parang, andyan si Adan, andito si Eva, tapos tukso. May mga naniniwala, hindi niya kasama, kasi kaya nga siya tinukso, mag-isa lang siya. Okay? Let's say, hindi niya kasama. So, parang ang sitwasyon, bumuo kayo ng storya sa isip nyo. Parang tinukso si Eva, nakakain na siya ng hindi apple, pero sabihin na lang natin apple para mas mabilis. Hindi, kaso baka makritik tayo sa comment section. Ang haba kasi, bunga ng pinagbabawal. Forbidden fruit na lang para mabilis. Forbidden fruit, and then, pumunta siya kay Adan, tapos binigay niya. So, kinain din ni Adan. Sabi ng ibang theologian, mas malaki yung pagmamahal ni Adan kay Eva kaysa sa Diyos. So, parang alam niya na mali yun. Alam niya na fault yun. Alam niya kung anong mangyayari. Pero mas pinili niya si Eva kaysa doon sa Diyos. Okay? But one thing for sure, katulad sinabi ng Romans, mas minahal niya yung creation kaysa sa Creator. Now, nung nagkasala si Adan, bakit hindi si Eva yung una? Si Adan kasi siya yung may accountability. Lahat tayo nagkasala na. Sa madaling salita, we sin in Adam. Hindi ka pa sinisilang, makasala ka na. Because, for by one man sin entered into the world. Sapagkat ang isang tao, dahil sa isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, nagkasala lahat ng tao. Talaga, inimpute ng Panginoon. Parang yung sin, imputed, inherited na sa ating lahat. Kahit hindi ka pa isinisilang. Why? Kasi, the same material, Adama, red earth, that Adam was created from, ganun din tayo. So, nobody can say, Pastor, kung ako si Adam, sasabihin ko kay Eva, bahala ka. Ako hindi. Pwedeng gawin no, ni Adan, pero hindi eh. Kinreate ni Lord ang tao bilang neutral. Hindi siya leaning sa good, hindi siya leaning sa bad. Neutral tayo. Ang tawag doon, dispensation of innocence. Okay? Hindi siya leaning sa good, hindi leaning sa evil. Tinukso sila, mas nag-lean sila sa evil, and then pumasok ang kasalanan. At pagkat nung pumasok ang kasalanan, ang buong sangkatauhan, at hindi lang ang sangkatauhan, yung buong mundo, yung universe na apektuhan. Kaya kung bakit, ang ground na cursed, ang mundo natin, napakainit, hindi na siya beautiful as paradise
na tinutukoy sa Genesis. Parang yung unang Adam, sira niya lahat. Pero yung pangalawang Adam, which is Jesus Christ, aayusin niya lahat. Kaya nga ang tawag doon, restoration. Ikita ko, sira relasyon ng Diyos, noon ay naging anak na ng ikalawang Adan, which is Jesus Christ, merong restoration. Hindi ako, doon sa Narnia, merong, di ba, ang Narnia, kasi yan eh. Kung sino ba nakapanood na ng Narnia or nakapanood ng book. Harry Potter lang ata alam nyo eh. Pero Narnia, galing yan kay C.S. Lewis, Christian yun. Gumagawa siya ng mga movie, ay ng book, na merong parang pinipicture niya yung Christianity. Merong isang mountain daw doon, kinento lang to ng teacher ko eh, na nakatingin sila sa mountain, tapos, yung itsura ng dating mountain, hindi na nila maalala dahil doon sa bagong mountain. Ano ang nagko-correspond doon sa Bible? Sino makasagot? Ulitin ko tinitingnan daw ng mga karakter doon sa Narnia, yung bagong mountain, sa sobrang ganda ng mountain, hindi na nila maalala yung dating mountain. Ano yon? Kulang, new earth lang daw. New heaven and new earth. Diba? Dadating ang time, nasisirain ng Diyos lahat, gagawa siya ulit ng bagong earth, i-restore niya ulit lahat, na hindi na natin maaalala lahat na dito, na-scam tayo, dito, yung kapagatian, wala na. So tanong, kilala mo pa ba yung mga taong na-meet mo dito, na ligtas din, mapupunta sa new heaven and new earth? Yes. Pero, yan taong yan, ano mo malala kung ano yung bagay na ginawa mo sa kanya, bagay na ginawa niya sa'yo. So, hindi mo pwedeng sabihin, kahit sa langit, yung ginawa mo, hindi ko makakalimutan. Grabe no, sa langit, nag-iiwasan pa din. Bira to, ng utang, bayad eh. Yung nga dyan. So, walang ganon. Buburahin na lahat ng ating memory tungkol dahil sa ganda ng new heaven and new earth. Para sa atin, nalayo na tayo pero hindi, related yun dito. Para sa akin, nung bata ako, ang Tom's World sa Santa Lucia, Cainta, yan ay definition ka ng langit. Parang gusto mo lagi nang doon, di ka mapapagod. Di ba, nung mga bata tayo, gusto natin ng perya. Para sa atin, yun yung parang langit. So imaginein mo, sa'yo, anong langit ngayon? Ang langit sa atin, gusto natin parang pahinga, tulog. Kaya papipiliin ka, Hong Kong Disneyland or 100,000? Sabi, sleep. Wala sa pinagpilian, tulog eh. Para sa'yo, ang tulog, pahinga, walang gagawin, manonood lang, yan ang langit sa atin. Pero pagdating ng araw, papasok tayo sa kapahingaan ng Panginoon, which is wala nang pighati. Kaya sabi ng Bible, I just want to encourage you, sabi na ni Apostle Paul sa Book of Romans, yung mga kapighatian na nararanasan natin dito, hindi mo yan maiko-compare sa mga bagay na handa sa atin ni Lord. Sa sobrang lupit, hindi mo na maalala. Ang tawag doon, worth it. Worth it ang buhay. Lalo na pag Christian ka. So, parang yung ikaw, pagod ka sa trabaho, pero pag nakita mo yung anak mo na nag-aaral mabuti, Dean's Lister, President Lister, worth it yung pagod natin. Amen? Mag-aaral ka, wala namang ibang estudyante dito, si Kim lang. Si Camille pala. Mag-aaral kayo ng mabuti. Hindi naman sa pagmamayabang, sa biyaya ng Panginoon. Hindi ako matalino. Nung ako kolehiyo, hindi ako nung ng word ng PowerPoint. Nagturo pa sa akin, yung secretary, yung live ng Bible School. Ganito yan, ganyan. Wala as in. Pero sabi ko, hindi ko ini-aim na ako ay maging top valedictorian or salutatorian. Ang ini-aim ko lang, gusto ko mag-aral ng mabuti kasi pag nawala ang scholarship yan sa ABBC, mahal ang babayaran ni Pastor Bong. Wala kaming ilaw doon sa Brookside, tapos magbabayad pa ng tuition sa Santa Mesa, ang mahal-mahal.
13,000 SEM. Tapos yung weekly ko pa. Sabi ko, ayokong mawala yung scholarship ko. Mag-aaral ako na mabuti. So, ayun. Hindi naman nawala. Tapos naging historian pa, Brad. 3rd year and 4th year. So, doon naman sa preaching congress, every year kasi, meron kami preaching contest doon sa Bible School. Nung first year, hindi ako nanalo. Kasi hindi pa ako marunong gumawa ng preaching. Tapos nung nalaman ko, may 1,000 na pinamimigay pag nanalo sa preaching. Brad, ginalingan ko, Brad. Ginawa ko, kasi pagkabisado mo, points yun. Pinabisado ko, isang page lang para hindi ako lumagpas sa 5 minutes. Tapos may expression pa, may paganon-ganon pa, may sigaw ng konti. Praise the Lord. 2nd year, 3rd year, 4th year, ako lagi na nanalo. Lagi ako may 1,000. Kaso na yung mga trophy ko, wala na. Napunta sa baras, sira-sira na. So, worth it naman. Gagalingan natin para sa Panginoon. Kaya kung ano man ang mga nararamdaman natin ngayon, wala yan. 70 years, sabihin natin 80 years ka lang mabubuhay sa mundo na puro sakit, no problem. Bakit? Pagdating sa langit, eternity tayong masaya. Okay? Habang buhay tayo doon, magbabasketball, kung meron man. Magpe-fellowship. Diba yung mga lalaki, pag nag-fellowship, 2 o'clock na ng madaling araw, bitin pa eh. Ewan ko ba, ano ba pinag-uusapan natin? Kaya din naman mga babae, kaso kayo sa inyo, isip kasi ng mga babae, magluluto pa ng pagkain ng anak, magpe-prepare pa. Mga lalaki kasi, iniisip lang natin, hindi lang natin eh. Kaya, kahit hanggang 4 o'clock, nag-uusap lang. Ano ba pinag-uusapan nyo kung 4 o'clock kayo? Katulad nung nakaraan si Andy, hindi talaga ako iniwanan dito. Di na ako nakagawa ng sermon eh. Bira si Andy, 11:30 na, di ba ako iniiwan ha? So, ganun ka. Okay. Masarap pag-fellowship. Kung dito nabibitin tayo sa fellowship, okay lang yon. Someday, magpe-fellowship tayo ng walang sawa. Another one, bira, dami pa nito ah. Kaya hanggang 2 months to eh, hindi natin matapos. Si Lord din ay, andyan pa ba kayo? 2 o'clock na, akala ko matatapos na, pero matatapusin na natin to. Tinawag din siyang the Word. Ito yung hindi maintindihan. Ano, actually mahaba to eh, itong the word lang na to. Word. Punta tayo sa John chapter 1. Dito na lang natin tapusin kasi mahaba nga talaga to eh. Ang dami natin gustong sabihin. John chapter 1. Sige, dahil nandyan pa kayo, magre-lecture ng pastor na konti. Bad, paano nga nitong ano? Taas natin. Yan. Yan, the word, di ba? So, ano yan? Sa Tagalog, salita. Sa Greek, yan ay or logos. Logos. Ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula pa lang, andun na ang Logos. And in the beginning was the Word, and the Word was with God, at ang Logos kasama ng Diyos, at ang Logos ay Diyos. Okay? Nandun na ang Logos, bago palakihin ng lahat, kasama siya ng Diyos, at siya ay Diyos. So, yung God, yung Theos, which is God, magkaiba siya sa Logos. So sa atin, ito yung Father. So ito hindi may, dyan lang sa chapter 1, verse number 1, pwede na tayong mag-spend ng 30 minutes just to explain that verse. In the beginning, ibig sabihin, itong Logos na to, hindi siya created being. Hindi siya nilikha. Nandun na siya. And in the beginning was the Word, and the Word was with God. Yung Logos,
kasama ng Diyos. Theos, Logos. And the Word was God. Ibang Theos ulit yun, ibang entity. So, ibig sabihin, dalawa ang Diyos. Hindi. Isa lang ang Diyos. Magkaibang persona. Ngayon, dati iniisip-isip ko, ano namang special sa word? Bakit salita? Sa Latin, verbo. Bakit verbo? Nung pinag-aralan ko, okay pala. Kasi, ang mga Greeks, meron silang two school of thoughts. School of thoughts. Sulat natin. School of thoughts. Pag sinabi mong school of thoughts, hindi siya ibig sabihin merong school na ganito mag-aaral. Group of thoughts. May mga tao na ito yung paniniwala. Sige, para mas makarelate tayo ng konti. Merong mga berde at merong mga pula. Okay? Merong BBM, merong DDS. Parang ganun ang style. Ganito niya yan. Nung time ni Christ, nung time ni John, sa mga Greeks, may ganun silang school of thoughts. Yung una, yung mga Stoics. Pangalawa, yung mga Epicure. Hindi ko lang sure yung spelling ko. Mahila si Pastor sa spelling eh. Epicureans. Parang ganyan. Check nyo na lang yung spelling. So, itong dalawang school of thoughts, meron silang paniniwala, meron silang etong logos, etong konsepto ng logos, meron silang debate about it. Yung logos, for Stoics and Epicureans, it is the force persa behind the cosmos. Anong ibig sabihin ng cosmos? Cosmos ay world, okay? World. Force behind the cosmos, hindi lang yan ang ibig sabihin ng logos. Reason for everything. Reason for everything. Another one is, paraphrase natin, point of life. Point of life or purpose. Purpose of life. Tandaan natin, ang mga Greeks, sobrang talino nila. Sa mundo ng filosofiya, iniisip nila, ano ang ibig sabihin ng buhay? Bakit tayo ito? Yun yung logos for them. What is the logos? What is the point of everything? Behind the cosmos, what is the reason for everything? What is the point of everything? Ngayon, itong dalawang school of thoughts, itong Stoics at Epicureans, parehas silang naghanap, itong mga philosophers na matatalino. Hinanap nila ano bang reason ng buhay? The force behind everything. And then, sa kahanap nila, nag-come sila sa point na ang Stoics and Epicureans, we cannot know, hindi natin malalaman kung ano ang logos. Etong mga to. Kung ano ang ibig sabihin ng buhay. So, nagkasundo sila, di natin kayang alamin. So, dahil di natin alam kung anong point ng buhay, meron silang conclusion. Ang mga Epicureans, kilala nyo to. Kasi, ang kanilang principle ay YOLO. Ano yung YOLO? You only live once. Kaya dahil isang beses ka lang mabubuhay, eat, drink, and then, hindi merry magpakasala, M-E-R-R-Y. Magpakasaya. Hindi, isa lang beses lang tayo mabubuhay. Sige, saya dito, saya doon. Hindi naman natin alam kung anong reason ng buhay natin. Minsan lang tayo mabubuhay, mamamatay tayo, di wala na. Pero sa mga Stoics, nagde-debate sila. Sabi niya, hindi, kahit hindi natin alam ang ibig sabihin ng buhay, dapat magpakaayos pa rin tayo. Parang gawin pa rin natin yung best natin, maging formal pa rin tayo, mag-aral pa rin tayo, hanapin pa rin natin yung kung bakit tayo nabubuhay. Ayusin natin yung buhay natin. So ngayon, parang dito, parang mas okay to. Pero both of them, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng buhay. And then here comes ang isang mangingisda na walang pinag-aralan, na walang rabbinical studies,
ginamit niya yung concept ng logos ng mga Greeks. In the beginning was the logos. In the beginning was the force behind the cosmos, the reason for everything, the point of life, the purpose of everything. In the beginning was the Word, the logos, and the Word was with God, and that the force behind the cosmos ay kasama ng Diyos, and that force and that point of life, purpose of everything is God. For them, for the Stoics and Epicureans, it's just a concept. But for Christianity, the purpose of everything, basahin nga natin lahat, it's a person. Kaya, pag nakita mo to, wow, ang lupit. Pala, ang lupit dyan, sinulat para sa lahat ng tao, para sa buong mundo, maintindihan nila na ang reason ng buhay natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya ikaw, kung tayo, katulad pa rin tayo ng mga Stoics at ng mga Epicureans na hindi natin alam ang point ng buhay natin, nandito na po, in the person of the Lord. Pagdating ng verse number 14, anong sabi? And the Word and the Logos was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory and the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The reason of our life, purpose, the point of our life, why we're here, it is because of the Lord Jesus Christ. So, meron tayong question? Ang ganda nito, no? Meron tayong question. Okay, mag-pray tayo. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, we thank you for this time. Salamat sa aming mga napag-aralan. Dalangin ko po na mas marami pa po kami matutunan sa mga susunod po naming pag-aaral. At nawa po, ang aming pong buhay ay palagi po naming ilaan sa inyo. We thank you, Lord, for everything, for who you are and what you have done in our life. Bless you po ang mga kapatiran sa aming pong pag-uwi, sa panibagong ika-4 na linggo ng Marso na aming haharapin. Tulungan niyo po kaming mag-process ng aming isipan sa tama, ma-occupied kami ng salita, at i-enjoy niyo po kami. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Tayong lahat ay umawit ng alam niyo yung kantang I love you, Lord. Ready, sing. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you see. Let it be a sweet, sweet sound in your